Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Si Isaac ay gumawa ng paraan upang matiyak na siya ay masaya at komportable kahit na ang biyahe papunta sa kanyang lugar ay medyo maikli. Naglagay siya ng upbeat music at binuksan ang heater para magpainit sa kanya. Tahimik silang nagmamaneho sa loob ng 1 o 2 kilometro hanggang sa hindi mapakali si Ivana, at natagpuan niya ang kanyang sarili na nagdaldal palayo upang maabala ang kanyang sarili. Takot na takot siyang mapalitan muli ang sakit at galit niya kung mananatili pa rin siya ng matagal. Sapat na ang pagiyak niya para kay Juan Carlos isang gabi. Kaya siya ay nagpakita ng isang pekeng malaking ngiti sa kanyang mukha habang siya ay nagtanong kay Isaac ng random na mga katanungan. Masaya niyang sinagot ang lahat habang kinakausap niya ang sasakyan sa halos walang laman na mga lansangan. Sa kalaunan, lumipat ang pag-uusap sa kani-kanilang trabaho, at in-update siya ni Isaac tungkol sa kanyang pinakabagong kaso ng divorce, isang mag-asawang may mega-milyon sa linya. Ngunit ang tanging bagay na gusto nilang pag-awayan ay ang kanilang 10-year-old Sphinx cat. Naiintindihan ko, sabi ni Ivana. Ipaglalaban ko rin sana si Snow kung alam kong may laban sa kustodiya na nagaganap. Sino ulit si Snow? Siya ay masaya na punan siya sa napaka-brutal na pagtatapos ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Simon at ang mahabang linggo nilang battle laban sa Maltese Poodle na pinagsama-sama nilang inampon. Anong sumpa? Alam ko, tama. Tumawa siya, nagulat siya na maaari siyang tumawa tungkol dito. May time na akala niya mamamatay na siya sa heartbreak niya, at may mga araw na hindi niya maisip ang buhay na wala si Simon. Pero ngayon, ang ex niya ay wala na ngunit isang alaala, at marahil ang kanyang pinakamalaking aral na natutunan at isang magandang pagkakamali. Isang pagkakamali na labis niyang kinatakutan na maaari niyang ulitin si Juan Carlos kung hindi siya mag-iingat. Alam niya ang malungkot na direksyon na tinatahak ng kanyang mga iniisip, pinilit ni Ivana ang kanyang sarili na mawala sa kanyang madilim na kalooban. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan at bumulong. Upang maging patas, sa tingin ko ako ay mas isang taki-asdik kaysa sa kanya. Paano kaya? Tanong ni Isaac na panandali ang sumulyap sa kanya bago muling itinuon ang atensyon sa daan. Itinago ko ang singsing, at isinuot ko ito sa loob ng 2 taon. Isinanla ito ng mga kaibigan ko para sa akin ilang linggo lang ang nakalipas, at nakakuha ako ng magandang payout para dito. Pero nagigilty pa rin ako sa pag-iingat ng lahat ng pera kaya hindi ko na ginalaw. Tumawa si Isaac. Isipin mo ito bilang kabayaran sa lahat ng iyong sakit at pagdurusa. Ibig kong sabihin, kung kayo ay nagpakasal at nauwi sa divorce, mayroon kayong isang uri ng kasunduan. Sa palagay ko, tumawa si Ivana. Salamat, ang iyong matalinong payo. Sana kumuha ako ng gamit sa ex ko. Ngunit ito ay alinman o Zoe. Mabuti ang ginawa mo, hinawakan niya ang braso nito para pakalmahin siya. Tama ang ginawa mo sa kanya. Salamat, tumango siya, nanliit ang mga mata nang lumiko sila sa kalye niya, at nakita nila ang mahabang pila ng mga sasakyan na nakaparada sa labas ng pwesto niya. Hindi ko alam na megastar pala si Lydia kasama ang isang kasamahan. Napabuntong hininga si Ivana na natatakot na sa nalalapit na paghaharap ni Juan Carlos. Boss ko ito at ang security detail niya. Medyo nahirapan ang mga pangyayari nang pilitin siyang ihatid ni Isaac sa pintuan, at lumabas si Juan Carlos sa kanyang sasakyan at lumapit sa kanila. Ito na ba ang oras para umuwi?
Tanong niya, pero ang mga mata niya ay kay Isaac. Mr. Jackson, magandang makita kang muli. Ngumiti si Isaac at inilahad ang kanyang kamay para makipagkamay. Kinuha ito ni Juan Carlos, at sa isang hindi komportableng minuto, kinailangan ni Ivana na panoorin ang kanilang paligsahan na pinagagana ng testosterone habang sila ay nakatitig sa isa't isa. Salamat sa movie, Isaac. Naglinis siya ng lalamunan, umaasang matatapos ang standoff. My treat next time naman. Sure. Sabi niya sabay bitaw sa kamay ni Juan Carlos at naglakad pabalik sa kotse niya. I'll call you soon and let's do lunch later this week. Gusto ko yan, kumaway si Ivana sa kanya at lumingon sa bahay niya. Ngunit si Juan Carlos ay napahawak sa kanya ng napakabilis, nagulat siya sa kanyang ulo habang iniikot siya, ang kanyang bibig ay napakalapit sa kanyang bibig para maaliw. Bakit andito pa siya? Sinabi ko sa iyo na tapusin mo na ito sa kanya, ungol niya, at naamoy niya ang alak sa kanyang hininga, at gusto niyang halikan siya noon at tikman ito sa kanyang bibig. Napakalapit na niyang abutin at yakapin ang kanyang mga braso. Ngunit pagkatapos ay naalala niya si Laura sa kanyang mga tuhod, gumawa ng mga bagay-bagay sa kanya, at ang kanyang puso ay tumigas habang ang lahat ng kanyang galit ay nabuhay. Hindi ko tatapusin. Buong lakas niyang itinulak siya palayo sa kanya, at napaatras siya. Hindi mo ako masasabi kung ano ang gagawin. At wag na wag kang pupunta sa bahay ko nang hindi invited. Nailoloko mo ba ako ngayon? Singhal ni Juan Carlos sa kanya, at pinaikot siya nito. Hindi, Juan Carlos, makinig ka sa akin ng mabuti. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinaksak siya sa kanyang dibdib gamit ang kanyang daliri. Tapos na tayo. Kung ano man ang mayroon tayo ay, ginawa natin, tapos na. Natapos na. Huwag mo akong hawakan sa anumang paraan. Mula ngayon, manatili tayo sa trabaho at huwag gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Totoo bang galit ka sa akin dahil sa isang bagay na hindi ko naman ginawa? Umisi siya at kumunat ang noo. Ganyan talaga Juan Carlos. Hindi kita nakitang gumagawa ng kalokohan. Mukhang napakasaya mong napaluhod siya. Sigaw ni Ivana at muling sinubukang bumalik sa loob, ngunit mabilis niyang hinarangan ang daanan nito. Please, mahinang pakiusap niya. Alam kong mukhang masama ito. Pero kung ano man ang iniisip mo na nakita mo sa opisina ko ay hindi totoo. Hindi ko ginalaw si Laura. Wala siyang halaga sa akin. Wala akong pakialam, umiling si Ivana. Tapos na akong maging landi mo. Sa susunod na malibog ka o kailangan mo ng taong kumamot sa iyong kati, tawagan mo siya. Masaya siyang luluhod kumbaga. I want you. Hindi siya pinansin ni Juan Carlos. And I'm not giving up on us. Galit ka. At maniwala ka sa akin, galit din ako, ngunit magagawa natin ito. Marami tayong dapat gawin, princess, simula sa kung bakit itinago mo sa akin ang katotohanan. No, Juan Carlos, sabi niya na parang natalo bigla. Galit ang nararamdaman ko kapag may nag-take for granted sa akin. Sa ngayon, galit na galit ako dahil pinaglalaroan mo akong tanga. Isang minuto galit ka sa akin, sa susunod na gusto mo sa akin, at habang ako ay sinusubukan upang mahuli ang aking hininga, nauutol mula sa iyong kawalan ng katiyakan, ang ilang babae ay may iyong ari sa kanyang bibig. Hindi mo kayang tumibok ang puso ko at asahan mong buo pa ito pagkatapos ng lahat ng kalokohang pinagdaanan mo sa akin. Itigil na natin. Tapusin na natin dito. Wala sa bibig niya ang ari ko. Ungol ni Juan Carlos. Walang nangyari sa amin. Gaya ng sinabi ko, wala akong pakialam, putol ni Ivana bago siya umikot sa kanyang sakong at pumasok sa loob ng kanyang bahay, hindi siya binigyan ng silid para magbago ang kanyang isip. Alam ni Juan Carlos na dapat siyang umuwi, muling magtipon at pakalmahin ang fuck down. Sobrang sama ng loob nilang dalawa syempre sa magkaibang dahilan at walang magandang lalabas sa gabing ito kung hindi siya lumayo. Ngunit hindi siya makapag-isip ng tama kung saan nabahala si Ivana. Kapag ito ay dumating sa kanya, ang kanyang puso ay palaging naghahari sa kanyang ulo. Kaya't nang hindi pinag-iisipan ang mga bagay o tinitimbang ang kanyang mga pagpipilian, tumakbo si Juan Carlos sa kanyang rickety porch at nauntog ang kanyang kamao sa pinto.
Ivana lumabas kaagad. Dito siya mag-camp out the whole night kung kailangan niya. Ngunit sa isang paraan o iba pa, ilalabas nila ito ngayong gabi, at makukuha niya ang lahat ng kanyang mga sagot. Biglang bumukas ang pinto. Hindi napigilan at tama ang asar, lumabas si Ivana ng bahay at itinulak siya pababa ng hagdan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Gigisingin mo ang anak ko. Ibig mong sabihin ang anak natin? Tanong ni Juan Carlos. Pagkalito at isang bagay na maaari lamang niyang ilarawan habang ang takot ay sumiklab sa kanyang mukha ng saglit, ngunit mabilis niyang nahawakan ang sarili, ang kanyang mga mata ay muling tumigas habang itinutuwid niya ang kanyang mga balikat. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. At late na. Dapat umalis ka na, dumura siya at tumalikod na para maglakad palayo. Ngunit pinigilan siya ni Juan Carlos sa kanyang paglalakad bago siya makabalik sa loob ng bahay. Itinulak silang dalawa palapit sa gilid ng bangin kasama ang kanyang anunsyo, alam kong sa akin si Aiden. Nagsagawa ako ng paternity test. Natigilan si Ivana, at nakita niyang tumigas ang likod nito at bumagsak ang mga balikat nito nang bumitaw siya isang mahaba, nanginginig na hininga. Hindi mo siya anak, bulong nito nang hindi lumilingon sa kanya. Tumawa si Juan Carlos. Siya ay kahit anong ngunit nilibang, bagaman, at ang tunog na kanyang ginawa, madilim at hindi makatao, masindak silang dalawa sa dalamhati na umaalingaw mula sa kailaliman nito. Hindi niya alam kung ano ang inaasahan niya, ngunit tiyak na hindi siya tahasang pagtanggi, lalo na sa harap ng kanyang anunsyo tungkol sa paternity test. Ang kanyang katigasan ng ulo ay nagalit sa kanya ng walang katapusan, at siya ay nawala ang kanyang shit bilang walang pigil na galit na kinuha sa kanya ng ganap. Baliw ka ba? Umungol siya sa kanya habang iniikot siya para tingnan siya, ang mga kamay nito ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Nasisiraan ka na ba ng isip? Seryoso ka bang tatayo dyan at itatanggi na anak ko siya? 2 taon, Ivana. 2 fucking years and you're going to stand there and deny it. Hanggang kailan mo ba siya balak itago sa akin? Akin lang si Aiden at ako lang. Sigaw ni Ivana pabalik sa kanya, ang galit sa kanyang mga mata ay sumasalamin sa kanyang sarili. Mabilis na tumaas ang mga bagay mula roon nang ilabas nila ito doon sa kanyang harapan, kasama ang lahat ng uri ng ligaw na mga akusasyon na lumilipad sa paligid at sinisisi ang pabalik-balik sa nakakahilong bilis. Hindi mo siya gusto, remember? Sinabi mo sa akin na natutuwa ka na hindi mo siya anak, at nakahinga ka ng maluwag na walang nakatali sa akin. Sinabi ni Ivana ang isang argumento na nais niyang makalimutan nilang pareho nang tinapik niya ang kanyang paa ng walang pasensya, ang kanyang buong katawan ay umaagos sa galit. Alam ko ang sinabi ko noong araw na iyon. Ako ay isang tulala. And I'm sorry, daing ni Juan Carlos, inilayo niya yung buhok niya sa noo niya sa frustration. Pero Ivana, ewan ko sa kanya kasi hindi mo sinabi sa akin. Tinanong kita, at tiningnan mo ako sa mata, at sinabi mong hindi siya akin. Paano ka nagsisinungaling ng ganyan? Hindi ko sinabi sa'yo kasi nandidiri ka sa'kin, remember? Sagot niya, paano na? Dapat kasama ka sa magulang kapag kinasusuklaman mo ako. At nagpatuloy ang kanilang brutal na pabalik-balik, na hindi nagpapakita ng mga senyales ng pagluwag habang pareho silang nagsasabi ng mga bagay na hindi nila karaniwang sasabihin kung hindi pa rin nila nakikitungo ang lahat ng kanilang mga nalalabing issue mula sa Fashion Week. Paano ka makakagawa ng paternity test nang wala akong pahintulot? Inakusahan niya. Ang mga rosette pool na nalunod niya sa hindi mabilang na beses sa nakalipas na ilang linggo ay napakadilim na ngayon sa galit. Halos hindi matukoy ni Juan Carlos ang pagitan ng kanyang mga iris at ng kanyang mga pupils. I'm sorry, dapat ba akong humingi ng permiso sa iyo nang hindi mo man lang balak sabihin sa akin ang tungkol sa anak ko? Ungol niya, tumangging maalipusta. Walang paraan na papayagan niya itong i-flip ang script sa kanya. Pinili niyang itago sa kanya ang katotohanan. Mali siya, plain and simple, and she had to own her shit. Paano mo nakuha ang sample niya? Naningkit ang mga mata ni Ivana habang naka-cross arms at nakatitig sa kanya. Natigilan sa kanyang tanong, huminto si Juan Carlos ng 1 minuto o higit pa, hindi makapagbigay ng makatwirang paliwanag. Pagdating niya sa pintuan niya ay may plano siya.
Pero sa hindi malamang dahilan ay hindi na niya ito maalala ngayon, at ang tanging naiisip niya ay kung gaano niya kaayaw na makita ang kawalan ng tiwala sa mga mata nito. Hindi na niya ginustong tumingin pa ito sa kanya ng ganoon. Para bang siya na ang pinakamasamang basura sa balat ng lupa. Ivana, bumuhos siya ng buhay, sinusubukang makontrol muli ang sitwasyon habang inaabot niya ito. Ngunit siya ay lumipad palayo sa kanyang mga bisig, umuhungol sa kanyang mga kamay nang tumama sa kanya ang realization. Oh God! Hindi mo alam di ba? Hindi mo alam kasi nagpadala ka ng mga tao para gawin yon. Sino yon? Si James, si Steven. Ang kanyang mga tanong ay dumating sa kanya na mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Dahil kulang sa paghahanda at labis na pagkabalisa, nanatiling umiiwas si Juan Carlos. Mahalaga ba? Tanong niya. Mahalaga ba talaga kung paano ko nakuha? Siyempre, mahalaga ito. Tumango si Ivana. Paano ako magtitiwala sa iyo kung mayroon kang mga tao na sumunod sa aking anak? Ang iyong anak ko rin siya, princess. Juan Carlos fired back at her. And you are such a brilliant example of trust, di ba? Bumukas ang pintuan sa harap ng sabay-sabay na lumabas si James at ang dalawa sa kanyang mga kasama sa kotse upang i-de-escalate ang mabilis na nagiging pabago-bagong sitwasyon. Ivana, anong nangyayari? Si Brenda ay nagmamadaling bumaba sa driveway at mabilis na ikinulong siya sa kanyang mga bisig habang si James ay hinila ang manggas nito at itinulak siya patungo sa kanyang sasakyan. Mr. Jackson, sa tingin ko dapat na tayong umalis, sir. Maaari mong pag-usapan ito ni Mrs. kapag pareho kayong kalmado. Hindi. Tumayo si Juan Carlos sa head of security niya. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Kasabay nito ay tumulak siya sa loob ng bahay. Si Ivana at ang yaya ay mainit sa kanyang paa habang siya ay nagbukas at nagsara ng mga pinto. Ang kanyang puso ay sumabog sa kanyang dibdib sa sobrang pag-ibig. Lubos na nagbanta na mawalan siya ng kakayahan kapag ang kanyang tingin ay nahulog sa maliit na bersyon ng kanyang sarili na natutulog ng mapayapa sa kanyang maliit na higaan sa mas maliit na silid na inaakala niyang pag-aari ni Brenda. Nasasanay pa rin siya sa napakalaking pag-ibig na namumuo sa kanyang puso nang ang isang alon ng kalungkutan na napakalalim, nakakaubos ng buhay, ay dumaan sa kanya, at siya ay napaluhod. At umiyak siya, sa lahat ng oras na nawala siya kasama ang kanyang anak, lahat ng alaala na hindi niya kasama, at lahat ng milestones na hindi niya nakalimutan. Lahat ng galit at pagkalito na naramdaman niya simula nang ilabas ni James ang report tungkol sa pagiging ama, ang pakiramdam ng pagtataksil na sinubukan niyang balewalain buong hapon, ay nauwi sa sandaling iyon ng lubos na kawalan ng pag-asa kung saan ang tanging magagawa niya ay umiyak dahil kung hindi niya, kung hawak niya ang lahat, kumbinsido siya na kakainin siya nito at lalamunan siya ng buo o lilipad siya sa isang nakamamatay na galit. Si Juan Carlos ay lumahod sa sahig sa harap ng kanyang anak sa pinakamatagal na oras, ang kanyang mga putol na hikbi ay umalangaw-ngaw sa silid. Umiyak siya hanggang sa wala na siyang luha. Ganap na naluluha sa emosyonal na pagod, tumayo siya, itinulak ang mga binti ni Aiden pabalik sa ilalim ng kumot, at itinago siya. Hey, cool Aiden, si Daddy pala, bulong niya habang dahan-dahang hinawakan ang kamay niya na namangha sa liit nito. Pasensya na kung natagalan ako bago makarating dito. Ewan ko sayo, mas maaga pa sana akong nakarating dito kung alam ko. Lalaban ako ng husto para dito at sayo. Tumunog ang kanyang telepono sa kanyang bulsa, naputol ang payapang sandali nila ng kanyang anak. Mabilis niya itong hinugot at tinanggihan ang tawag ni Clara bago sumandal sa crib para halikan si Aiden sa noo nito. Ang kanyang amoy ng baby ay tumama sa kanya ng husto, at muli, siya ay malaya nahuhulog at nalulunod sa pool ng hilaw, walang pigil na pag-ibig. Amoy na amoy niya si Ivana, ang parehong light floral scent, at baby shampoo. Baka baby powder din yan. Ngunit si Juan Carlos ay hindi masyadong sigurado dahil wala siyang alam tungkol sa mga baby. Ano man yun, shampoo o baby powder, ito na ngayon ang paborito niyang pabango, doon mismo kay Ivana. Muling tumunog ang phone niya at sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito pinansin. Si Dr. Linda ang tumatawag para tingnan kung nakakaramdam pa rin siya ng homicidal.
I'm on my way, sabi nito sa kanya at ibinaba ang tawag. Nagulat si Juan Carlos nang makita si Ivana sa pinto. Nakalimutan niyang hindi siya nag-iisa. Sumakit muli ang puso niya nang makitang basa ang pisngi nito dahil sa mga luha nito. Gustong-gusto niyang hawakan siya at pasalamatan sa pagsilang sa kanya ng napakagwapong anak. Nais niyang tiyakin sa kanya na gagawin nila ang kanyang mga kasinungalingan at panlilinlang. Ngunit galit na galit pa rin siya sa kanya, at habang tumatagal siya sa presensya nito, mas nalalagay siya sa panganib na madulas sa homicidal rage na nagtulak sa kanyang tawag kay Dr. Linda nang umalis siya sa opisina kanina, humiling ng agarang appointment. Ang ginawa mo, panimula niya, nababalot ang boses niya sa lalamunan. Hindi matatawaran ang ginawa mo, Princess. Juan Carlos, I'm so sorry. Dapat sinabi ko sa'yo. God, alam kong dapat sinabi ko sa iyo, at sasabihin ko sana sa iyo. Umiiyak si Ivana habang sinusubukang hawakan siya, ngunit kumalas ito sa mga braso niya at itinulak siya palayo sa kanya. Makikinig ka sa mga abogado ko, sabi niya sa balikat habang mabilis na tinahak ang daan patungo sa pintuan. Na hindi na kailangang. Nakagawa na ako ng agreement sa pag-iingat, mahinang sabi niya, na pinahinto ang kanyang pag-usad sa kanyang anunsyo. Nang hindi na hinintay ang kanyang tugon, si Ivana ay pumasok sa loob ng pinto ng direkta sa tapat ni Aiden at bumalik pagkaraan ng ilang sandali, na may hawak na envelope. Sasabihin ko sana sa iyo, kaya ko ito inilabas, sabi niya, binigay sa kanya ang agreement. Kailan? Sa isa pang 2 taon. Sambit ni Juan Carlos habang binabasa ang dokumento. Ito ay isang karaniwang agreement, at ang kanyang mga hinihingi ng suporta sa anak ay katamtaman. Dapat pirmahan niya ito. Ito ay magliligtas sa kanilang dalawa sa drama ng isang mahabang labanan sa pag-iingat. Pero, sinubukan kong sabihin sa iyo ng maraming beses, bulong niya. Balak kong sabihin sa iyo pagkatapos ng kaganapan sa Fashion Week. Hindi ka nagsikap ng husto, Princess, pinutol niya siya. At para maging malinaw tayo, ang anak ko ay hindi ipapasakay at pababa sa pagitan ng 2 bahay. Pareho kayong lilipat sa akin, o siya. Yan lang ang choices mo, Princess. Pumili ng matalino. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataon na subukang magbago ng isip. Tumakbo siya palabas ng bahay nito at malakas na kinalampag ang pintuan sa harap na halos malaglag ito sa frame. Lumabas si Brenda sa pagtatago nang marinig niya ang pagsara ng pintuan sa harap. Mukha siyang takot na takot gaya ng naramdaman ni Ivana, at sa loob ng 1 minuto o 2, pareho lang silang nakaupo sa sopa at tumahimik at nakatitig sa blankong screen ng TV. Ayos ka lang ba? Tanong ni Yaya nang medyo hindi na matiis ang katahimikan. Sa isang nakakagulat na matatag na boses, pinaniniwalaan ang baha ng mga luhang umaagos sa kanyang puso. Tiniyak ni Ivana na ayos lang siya, mas malala ang pinagdaanan niya kung saan nag-aalala si Juan Carlos. Ito ay kabuoang horseshit, syempre. Ang paghaharap ngayong gabi ay ang pinaka-brutal, nakakasakit ng puso, nakakadurog ng kaluluwa na labanan, at namangha siyang nakatayo pa rin siya pagkatapos ng lahat ng pagdanak ng dugo. Dapat kang matulog, dagdag niya habang marahang hinilas si Brenda sa kanyang paa at itinulak siya patungo sa kanyang kwarto. Gabi na. Ano naman sayo? Tanong ni Yaya habang huminto sa hallway, halos bakas sa mukha niya ang pag-aalala at takot. Iyon ang unang pagkakataon na nakita siya ni Ivana na napakagulo, at nakaramdam siya ng kakilakilabot na kailangan niyang masaksihan ang lahat ng kapangitan na iyon. Brenda, panimula niya habang tumatawid sa silid at kinuha ang kanyang mga kamay at pinisil iyon. Ikinalulungkot ko na kailangan mong makita iyon. Wala namang gagawin si Juan Carlos sa amin, sa iyo. Hindi niya tayo sasaktan. Galit lang siya sakin, yun lang. Napangiti si Brenda. Ang kanyang madilim na mga mata ay nanatiling maingat, bagaman. Alam ko yon. Pero Ivana, hindi ko narinig na. Nang hina ang boses niya, tila hindi maipaliwanag ang kakilakilabot na nakita niya dahil ang lahat ay hilaw at masakit at nakakadurog ng puso. Tumango si Ivana. Naintindihan niya. Siya rin, ay wala pang narinig na umiiyak tulad ni Juan Carlos noong unang beses niyang nakita si Aiden.
Ito ay ang tunog ng kalungkutan at pag-ibig at kawalan ng pag-asa, ang lahat ay nagsasama sa isang tsunami ng mga damdamin sa 2 taon sa paggawa. Pinalamig siya nito hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at durug-durog ang kanyang puso. Sigurado ka bang magiging okay ka? Hinatak ni Brenda ang braso niya, hinila siya palabas ng kanyang iniisip. Tumango si Ivana habang pinupunasan ang kanyang mga luha at nilunok ang malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan, na nangangakong masusuffocate siya kapag hindi niya ito gagawin sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, dagdag niya. Matutulog na rin ako saglit. Okay, kumaway si Brenda sa kanyang balikat sa huling pagkakataon at nag-shuffle sa pasilyo. Pero hindi natulog si Ivana. Sa halip ay inayos niya ang kanyang sala at inalis ang mga laruan ni Aiden. Sumunod na sinugod niya ang kanyang kusina, natakot na kapag huminto siya ay masisira at malaglag. At hindi niya magagawa yon. Wala siyang karapatang umiyak, tulad ng wala siyang pakialam sa sarili niya. Tama si Juan Carlos, naisip niya habang inilalabas ang lahat ng galit sa dumi sa kanyang gas cooker. Hindi mapapatawad ang ginawa niya. Nasugatan niya siya, malamang na sinira siya ng higit pa kaysa sa unang pagkakataon noong siya ay nawala. Hindi ito 2 linggo o 2 buwan. Hindi mahalaga kung ano ang kanyang mga dahilan o kung gaano kaganda ang kanyang mga intensyon para itago ang katotohanan mula sa kanya sa simula. Nagsinungaling siya sa kanya at niloko siya sa loob ng 2 taon, at kailangan niyang pag-aari ang kanyang shit. God. Napaiyak siya sa kanyang mga kamay nang maalala ang hitsura ni Juan Carlos nang umalis ito. 1,000 beses na niya itong nakitang galit na galit, at minsang nasaksihan niya ang galit nito sa opisina ni Dr. Linda. Naramdaman din niya ang kanyang pagkawasak, pagkatapos ng pagkasunog ng mga truck at pagkawala ng kanyang mga driver. Ngunit hindi pa niya ito nakitang kasing bigat ng loob niya noong lumuhod siya sa harap ng higaan ni Aiden at umiyak. Sa sandaling iyon, nang marinig niya ang maganda at taos-pusong mga salita nito kay Aiden, at nang makita niya kung gaano siya nadurog dahil sa kanyang mga aksyon, ibibigay niya ang lahat para bawiin ang kanyang mga pinili. Huwag kang umiyak, sabi niya sa sarili nang maramdaman niya ang mainit at galit na luhang tumulo sa kanyang mga mata. Wala kang karapatang umiyak. Dagdag pa niya habang kinakagat niya ang loob ng pisngi niya para pigilan ang sarili niyang malaglag habang patuloy na nagsasabon at naglilinis. Sa oras na tinanggal ni Ivana ang guwantes na panlinis, na puno ng pawis ang kanyang noo, ang yelo sa kanyang puso ay hindi malapit sa pagtunaw, ngunit ang kanyang gas cooker ay mukhang isang bagong kalan. Pagod na pagod siya ngunit hindi niya magawang matulog. Kaya inabot niya ang phone niya at nagpadala ng text sa group chat. Code Blue. Sa loob ng ilang segundo, pumutok ang chat nang mawala ng ulo ang kanyang mga kaibigan habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang kusina na nakatingin sa orasan sa itaas ng refrigerator ni Lola, hindi maintindihan kung paano maaaring magbago ang mga bagay sa isang kisap mata. Noong nakaraang linggo, pinatikim sa kanya ni Juan Carlos ang kanyang katawan sa banyo sa La Famiglia. At sa eksaktong 2 oras mula ngayon, niloko niya ang utak niya sa kanyang kama. Hindi niya ito sinabi, hindi nagpahiwatig ng anuman, ngunit naramdaman niyang nagbago ang nararamdaman nito para sa kanya. Ngayon, bumalik sila sa dati nilang dating 3 buwan na ang nakakaraan. Ang galit at poot sa pagitan nila ay kitang-kita gaya ng kanilang pagnanasa, at ang distansya ay mas malawak kaysa dati. At wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Kung sa simula pa lang ay sinabi na niya sa kanya ang totoo nang malaman niyang buntis siya. Kung sinabi niya sa kanya kapag bumalik siya mula sa Blue Mountains. Kung naging matapang lang sana siya. At kung magkakaroon siya ng kahit anong superpower sa mundo, pipiliin niya ang gift of healing. At dito na po, nagtatapos ang part 51 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.